Matagal-tagal na hindi ako nakapag-upload, matagal-tagal na hindi niyo ako nakita. Siguro wala namang isang buwan. Busy lang ako sa pagpaprocess ng aking mga kakailanganin at saka sa dami ng trabaho. Alam niyo ba, buong maghapon talaga is nakatutok ka sa iyong trabaho kasi ayoko namang magkamali dahil ang hinahawakan ko ay pera. Ayokong magkamali na kapag nakapagbayad na ako, sasabihin, mali ang nabayaran. Kaya't ako gusto ko, kapag oras ng trabaho, nakafocus ako para hindi ako magkamali. Dahil kapag nagkamali ako ng amount ng babayaran, hindi ko na mababawi. Mababawi ko man, pero it takes time para maibalik ang pera. Buti na lang talaga may kagandahan din yung hindi ako nag-request o hindi ko na finalo up yung request ko na ma-issuehan ng company mobile number. Dahil kung nabigyan man ako ng company mobile number, aba, wala akong excuse kung hindi sagutin yung mga tawag, ganyan-ganyan. Kahit ang ginagawa ko sa trabaho ko, kung ano yung personal kong number, ayun din ang ginagamit kong pang-reply sa mga katrabaho. Ang kagandahan lang, hindi naman nila um, ibinibigay sa iba yung number ko tulad ng mga supplier, walang nakakaalam at saka kung sino lang din ang pinagbigyan ko. Kasi nahihiya din silang magbigay ng number ko dahil alam naman ng mga katrabaho ko na yon ay personal na number na hindi bigay ng company. Alam nyo ba na yung mga apostille o kaya mga na-red ribbon ng school credentials ng mga kakilala ko na bago sa trabaho, ni-request sila ng attested na mga school credentials. Dahil nung mga school credentials nila ay attested pa noong 2013 o kaya 2014, ay na red ribbon pala, na red ribbon ng 2013 at 2014. Dahil yung mga previous employer nila hindi naman nag-request ng attested na school credentials, ay hindi nila pina-attest. So, this time, ang employer nila ngayon nagre-request ng attested na mga school credentials. So, ang last step na lang kasi ay yung attestation. So, nagpunta sila sa ministry para ipa-attest, pero hindi natin iyon tinanggap. Sabi nila, babalik sa embassy. So, napunta sila sa embassy, tinignan ang documents. Ang documents pala nila, may nakalagay doon na valid for 5 years. So, ibig sabihin, nung 2013, nadala-dala nila yung mga naka-red ribbon na credentials nila, valid lang pala yun ng 5 years. O di ba, mayroon palang ganun. Ako rin hindi ko napapansin na merong ganun. So, ibig sabihin yung marriage contract na dala-dala ko din ay hindi na yun valid. Pero titignan ko kung may nakasulat doon na validity. So, yun. Kung yung mga red ribbon pa ang term noon, na mga documents mo ay matagal-tagal na at may nakasulat na valid for 5 years, hindi mo na pwedeng ipa-attest ngayon dahil nakalagay doon na merong ngang expiry date. Next naman, yung may isang case din na wala namang nakasulat na validity ay 5 years lang. So, ipinunta din niya para ma-attest pero hindi rin tinanggap dahil may nakalagay doon na year 2013. Dapat daw ipa-attest ng within 10 years. Dapat ng 2013, ang last niya is 2023. Within 10 years, dapat napa-attest na yon. So, bumalik siya ng embassy. Ang siste, bumalik siya ng embassy para ipa-authenticate yung mga documents niya. Dahil yung documents niya ay issued ng NSO pa dati, wala namang nakalagay na expiration date na gaya nung unang case na valid for 5 years lang. Ito namang case na to ay yung stationery na ginamit ay galing pa sa NSO, National Statistics Office. Ang sinabi daw sa kanya, wala nang NSO sa Pinas, kaya't hindi rin
nila in-authenticate ang kanyang documents kahit na naka-red ribbon na at meron ng tatak ng embassy dun sa likod ng papeles niya. Hindi rin in-authenticate dahil ang sabi ng embassy, wala na NSO sa Pinas, napalitan na ng PSA. Kaya't ang document niya expired na din. So, ibig sabihin na kapag ang document mo ay nakalagay pa sa stationery ng NSO, kahit ano pa yan, marriage certificate, birth certificate, o kung ano-ano, kung nakalagay pa sa NSO stationery, invalid na din. Nag-expire na din dahil wala ng NSO sa Pilipinas. Dapat ang ginamit ng stationery ay PSA dahil ang PSA na ngayon ang nag-i-issue ng mga documents na mga ganon na hindi na tatanggapin kung ang document mo ay nakalagay pa sa NSO stationery. Dapat tiyakin na bago ka pumunta o bago ka magpa-apostil o magpa-red ribbon ay nakalagay ang iyong documents sa PSA stationery na.